Magandang gabi po. Today's topic on live is our overseas absentee voting kasi marami po yatang misunderstandings tungkol dito sa nangyayaring to. Let's start with the most glaring one kasi meron pong nag-post dito sa Facebook na nagsasabi kung wala daw kayong matanggap na resibo ay invalid yung ballot ninyo. Can we just get this understanding right? Ang resibo po doon sa kapag nag-feed po ng ballot into the counting machine, meron pong lalabas ng tinatawag na receipt. Doon sa receipt na yun, makikita po kung sino yung mga binoto at yung resibo na yun, hindi po yan binibigay sa ating mga voters, dinadrop po yan sa ibang ballot box. At ito po ay means para ma-check ng COMELEC kapag may mga election protests. Okay? So let's just get that out of the way. Ano po ba ang mga issues natin tungkol dito sa overseas absentee voting? Meron pong voting FAQs, frequently asked questions dun sa COMELEC website. So maaari niyong puntahan po 'yan. So nakalagay dito yung dates, kailan nag-uumpisa, how long it lasts, how is it conducted, and where it is conducted. So pag tinignan po 'yan kasi sinasite nila dito yung rules doon sa sa Omnibus Election Code, maliwanag po na unang-una voting by post is exactly how it's going to be conducted. Monday and Thursday lang po ang bilangan. Bilangan doesn't mean na manual yung ibang methods ng counting. So pwedeng mag-vary yan and both by post or in the embassies na pagboboto, pareho yang acceptable. Okay? Nasa batas po yan. Huwag nyo sasabihin hindi po pwede. Pag ganun po talaga ang patakaran. Matagal na po itong in-announce ng Commission on Elections. Okay, next. So, una, voting by post, legal po yan sa batas yan. Ngayon, yung ibang mga embassies nagsiset lang sila ng 2 araw per week, usually a Monday and Thursday, para doon sa days na i-feed yung mga ballots ninyo that you mail them into the counting machine. Allowed din po yan, nasa batas po yan. Ibig sabihin, minsan ipapadala ninyo yung ballot ninyo to the embassy, matatagkap, lalagapin ng embassy yan, at usually yan, mga nakaseal the envelopes yan, hindi po yan bubuksan yan sa harap ng deputized na Commission on Elections officers, at sila lang po ang allowed to feed the ballots into the counting machines. Ngayon, may mga embassies or consulates na wala pong counting machines at dun sa mga areas na yun, allowed po ang manual count. Okay, ulitin ko po. Allowed po ang manual count in those areas na wala pong counting machines. Meron pong mga deputized na Commission on Elections officers who will oversee the counting of those votes. Okay. Ngayon, kung may anomalya na nangyari while you are present, then maaari naman po kayong magsabi sa Board of Election Inspectors doon sa iyong reklamo and ask for them to enter it into the minutes kung meron silang log. Okay? You can also ask for a form to file a complaint. Ngayon, kung hindi sila prepared to accept your complaint, you can go to the consulate and execute an affidavit tungkol sa pagkaalam niyong nangyari doon sa counting. One of those, keep your copy of the complaint affidavit and then you submit the complaint again to the embassy regarding what happened in the one to the COMELEC, one to the Philippine Embassy or Consulate where you voted, and one copy to yourself. Okay? For yourself. And then take note of when you actually filed your complaint. So that way you know that you have done something about it. Doon sa mga nagtatanong doon sa petition, Holy Week po ngayon, we're going to try to file it next week. Huwag niyo po ang kulitin kasi hindi po ako ang nagsusulat o nag-draft niyan. Sina Attorney Glenn at saka si Attorney Ahmed po ang nag-prepare po niyan at ako po ay secretariat lang nila. Okay, huwag niyo ang kulitin, please. Kasi
araw-araw ko nakikita and araw-araw sinasabi ko, I will update you. So, ganito po yung rule natin dito sa Luminous. If I have no updates on issues na tinututukan naman namin, ibig sabihin, wala pa pong update. Para po hindi nasasayang yung oras namin, nabasa kami ng basa ng mga PMs, we try to answer all your PMs, pero pag paulit-ulit po, nauubos po yung oras namin. So, okay? So, ganito po yon. Yung dun sa petition natin, we're going to try to file them next week. Okay? Doon sa mga nagre-reklamo sa audio, I'm sorry, there's nothing I can do about it anymore. Okay, check natin doon sa mga questions ninyo doon sa Facebook kanina. Doon sa mga nagre-reklamo, nagtataray ako, yes po, nagtataray ako. Totoo yan. Kasi po, minsan pa ulit-ulit yung mga tanong. Halimbawa, last week, and several days before that, at saka pinost ko din po sa Luminous at paulit-ulit po, sinasabi ko na wala pong karambola this week, this Holy Week, bakasyon po kami. So meron po kasing isang sumulat sa akin sa PM at sinabi, ngayon pa na mag-i-eleksyon na wala kayo. Parang, sorry po ma'am, pasensya na. Pero 2 beses lang isang taon ng bakasyon namin sa karambola, Holy Week at saka yung week po ng Pasko. So, hiyang-hiya naman po ako sa inyo ma'am. Inuulit ko lang po yung yung sinabi namin na in-announce naman po namin yung aming bakasyon beforehand. Okay, other questions? Problema, minsan ang bagal mag-load ng questions eh. Sabi ni Carla Santiago, for those who have not received their ballots because of change of address, you can call the embassy and ask to send in your new address if they haven't sent yet, or if you know someone in your old address who can keep it for you like in my case. Correct po yan. Sa mga nagbago po ng address, kung hindi nyo po in-inform ang embassy of your change of address, dun po sa lumang address ninyo, padadala yung inyong balota. So, you can either arrange dun sa lumang address ninyo na ipadala na lang sa inyo yung balota o kunin nyo sa kanila. Or kung hindi po posible yun, i-report nyo po kagad ang change of address ninyo. So, para doon sa mga nadidelay yung pagkatanggap nila sa balota dahil hindi nila na-report yung change of address, hindi po ba ay requirement po yan or for voting na nagpapaalam po kayo tungkol sa inyong change of address. So, kung doon po sa lumang address na padala at hindi nyo po na-notify ang embassy tungkol doon sa pagbabagong ito, then you need to do that right away. Sabi ni AJ Ligarda, pwede yung mga reklamador sa audio, kayo na gumawa ng paraan. Hindi pwedeng si attorney magbibigay kung makademand, wagas hindi naman kayo nagbabayad ng oras niya. Wala po kasi ako magagawa about the audio. That's it. This is it. This is it talaga. Wala na akong magagawa. So, you'll just have to use an external speaker or lakasan niyo yung audio nyo. Kasi nakikita ko pati dun sa mga live ni TP, may mga nagre-reklamo tungkol sa audio and there's really not much we can do about it. Sabi ni Ken Nolly, nag-email ang embassy sa akin, nag-confirm sila if ipipick up ko ba or what. So, yon, pwede rin yon. Ayon dun sa rules, maaari din po naman mag-arrange na mag-pick up. Pero i-inform po kayo ng embassy tungkol dyan. Or you can tell the embassy yourself. Sabi ni Rina Bahar, dapat lang magtara. It's your followers ang nagagalit sa'yo. Alam ko, walang karambola this Holy Week. Sabi ni Arlene Diestra, ilan po ang boboto sa party list? Isa lang po. May invalidate ang vote ninyo if you vote for more than one. So, ulitin ko po, isa lang po ang maaaring party list na i-shade. Ulitin ko po, isa lang po ang maaaring i-shade sa party list. Sabi ni Sean Bacara, karambolistas may be public service but they're not government employees. Hinay-hinay naman sa impositions. Hiya-hiya din pag-meeting. Kayo naman. Sabi ni Judy, grabe naman yung nagreklamo. I appreciate yung binibigay niyong free time and wow, free education sa aming needy sa information. Hindi natatawa lang ako minsan. Pero minsan kasi pagpagod ka, tapos nabasa mo yung ganon, may iyak ka na lang eh. Sabi ni Rosel Suzuki, first time kong boboto, may nakalagay na sign of
chairman yung balota, pipirmahan ko po ba yon bago ko ilagay? Hindi po. Pipirma lang po kayo kung meron requirement na pipirmahan. Hindi po, let me look at, wala po akong nakita sa ballots na kailangan ninyong pirmahan. It's called a secret ballot for that reason. Hindi po ninyo ina-identify ang sarili nyo sa boto ninyo. Sabi ni Rain Calci, for people in Japan, please check yung list ng embassy for ballots that the Postal Service has returned to the embassy in Tokyo. Nasa website po ng Tokyo Embassy. Maraming salamat, Rain. Sabi ni Jane Maria Torres, malakas naman po ang audio, bili nilang bagong phone. Ano kakareklamo? Ay, huwag niyo naman pagalitan masyado. Sabi ni Carla Santiago, it's your responsibility to inform the embassy about your change of address. Tama po siya. Tinatanong ni Gemini Bilardo, when will you be back on Carambola? The team will be back on Monday, Holy Week. Pero si TP will, Monday after Holy Week, pero si TP po a few days after that. May tinatanong si Yeyi tungkol sa Mamasapa, no? So we'll deal with that later. Ubusin lang po natin yung mga issues dito tungkol dun sa overseas absentee voting. Pwede po ba ako makaboto kasi po nawawala na name ko sa presinto, OFW po ako, tinatanong ni Rod Ogara. Ngayon nasa bakasyon ako. Kung umuwi po kayo ng Pilipinas pero overseas absentee voter po kayo, hindi po pwede. Hindi kayo makakaboto dito. Hindi nyo po mahahanap ang pangalan ninyo dun sa listahan dito. So, kasi nga registered kayo as OAV. Sabi ni Fe, we just hope na walang 8 diretso na manalo. Hope is not a strategy, wag po natin silang iboto. Sabi ni Novelyn Vargas, okay naman yung audio. Lakasan nyo na lang po yung volume. Miss you. I miss you too. Sabi ni Feli Caballero, good evening. She's watching from Hong Kong. Sabi ni Chito Manuel, is overseas campaign period same as in Pinas which ends May 12? Nagpalabas kasing advisory ang consulate April 12 or month before May 13 elections. Pinas end ng campaign overseas. Comelec says campaign period ends May 12, which is which? Okay, ganito lang po yun. Okay. Ang campaign period dito po sa Pilipinas will end just before the voting, mga 2 days before the voting dates, okay? Pero sa overseas, kasi nga ang voting starts on April 13, bawal na po pumunta abroad para mangampanya ang mga kandidato doon sa mga OFWs, okay? So, hindi po sila magkasalungat. Sabi ni Jig, sabay na naman daw po kami ni tatay. Pasensya na po. Kasi ito lang po yung oras ko eh. So sabi ni Ed Loft, President elections tanggalin na ang Smartmatic at mga pamunuan ng Mandarayang Comelec na matapos na lahat ng issues. Ganito po yon. Ang mga Comelec commissioners po natin ay may specific term. So normally, kung tatanggalin natin sila nang hindi pa natatapos yung term nila, kailangan for cause, except yung Comelec chairman who can only be removed by impeachment. Sabi ni Jane Maria Torres, totoo ba may thumb mark dati na kinukuha for OAV? May nagre-reklamo kasi sa UK na nawala na daw yon. Ibig sabihin nawala na ng security feature. Ang ginagawa po dati sa thumb mark ay pagka, di ba magpipirma kayo dati sa listahan, tapos doon kayo magta-thumb mark. Iba na po kasi ngayon dahil nga nagbibigay na po ng mga ID. Speaking of ID, pag pupunta po kayo kung sa voting precinct, sa embassy o sa consulate po kayo boboto, kailangan po magdala kayo ng ID. Ulitin ko po para makaboto sa embassies o sa consulates, magdadala po kayo ng ID. Ngayon, yung acceptable IDs would be yung ID na required dyan sa jurisdiction ninyo, halimbawa yung mga national IDs na ini-issue sa inyo, or your passport. Okay? Sabi ni Ben Del Rosario, nasa harap po nila kami last Sunday sa Seoul Embassy, pero rules daw nila na email pa rin sa address kahit sinabi na namin lumipat na kami ng tirahan.
Kung ang purpose sa pag-mail ng balota, which 100% di namin na-receive dahil wala kami sa address na papadalhan, ay para matanggap namin, bakit di pa iabot na lang sa amin? Sana po may magawa kayo sa problemang to. Sir, hindi po ako legislator at hindi po ako COMELEC commissioner na gumagawa ng rules. So, ang maaari lang is magpa-file kayo ng reklamo for disenfranchisement as a voter. So, dahil hindi kayo napayagan lumoto kung sakasakali. Ang mangyayari dyan is you can ask nga po dun sa luma ninyong address na ipadala na lang sa inyo, which is what some postal services do in other countries, pinapa-forward na lang po. Pangalawa, maaari nyong i-inform nga po. Ito yung problema. Kung in-inform ninyo yung embassy about your change of address pero wala po kayong pruweba dun sa pag-inform ng sa change of address, then they will keep sending you in the old address. So, kailangan po, pag nagpapanotify kayo dun sa mga ng change of address ninyo, may pruweba po kayo of that. Sabi ni Nelia Daguro, walang ID na hinihingi dito sa London. Sinabi ko lang name ko, tapos ayon, ibinigay na sa akin yung balota. Baka konti lang po kasi kayo. Kung saan pa ako pwede makapanood ng karambola dahil night duty ako for 1 week, wala pa, time difference nga lang talaga. Well, may replace naman, you can go to YouTube or dito sa FB kasi since live streaming siya, yung video niya isinisave naman sa DWIZ 882. You can go rin to my wall kasi pagka-post ko doon, just click on the video. Sabi ni Luis Remigio, di rin po, last Saturday ay binigay ko lang ang name ko, hindi nga humingi ng ID dito sa London. Mukha nga pong may consensus tayo na sa London hindi humihingi ng ID, pero sa Middle East daw humihingi. So, it can vary from embassy to embassy. Pero mas mabuti talaga yung mas mabuti talaga kung hinihingan kayo. Sabi ni Ma'am Maria Angela Kahanding, tiniming talaga na nighttime mag-live kasi mostly OFWs na umaga during this time ang nalolonely pag walang karambola. Kayo. Sabi ni Ma'am Carla Santiago, grabe ang bait ni Ma'am Carla, the voters can check their names sa list ng OAV nasa site po ng bawat embassy. Yes po. So, just check po your names dun sa list. Ngayon, kung nawawala yung names ninyo, posibleng ganito yon. Kapag hindi kayo pag hindi po kayo nakaboto sa dalawang national elections, matatanggal po yung name ninyo dun sa voters list. Okay? So, kung hindi kayo bumoto twice before in 2 national elections, then hindi po kayo most likely considered na inactive voter na po kayo. Sabi ni Aisen Guillermo, nakaboto na ako kaninang umaga dito sa embassy sa Riyadh. Kahit pagod at puyat sa layo ng biyahe, okay lang, basta makaboto, maayos naman kanina at kung ano yung sinade ay siyang lumabas sa resibo. Yan, very good. Masaya rin naman kami nakakatanggap ng ganyang balita. Pero meron kasi pa akong natatanggap na mga reklamo na bakit daw by post yung kanilang balota. Hindi daw nila ma-check kung talagang na-feed sa counting machine. Ganito po kasi yon, hindi po lahat ng mga OFWs malapit po nakatira doon sa mga embassies or consulates. Minsan po sa sobrang layo ng lugar nila from the embassy and consulate, kailangan po may ibang paraan. Kung kaya yung ibang mga embassies at consulates, ang ginagawa nilang paraan ay by post. So, yun po. Yun po yung reason para ma-accommodate po yung masyadong malalayo. Ngayon, dun sa mga nag-worry na hindi ganun ka-secure yung ganung klaseng sistema, naiintindihan po namin. Pero, the time to have complained about this was before nag-start yung election period. Sabi ni, ang dami na naman. Sabi ni Darnie, ano po ang method ng postal voting? Paano kung iniwan lang ng postman ng mail sa labas ng bahay at nawala from Thailand po? You have to notify your embassy na hindi po ninyo natanggap yung balota ninyo. Sir, I don't think there are ways. Ito, magkaintindihan lang tayo.
there is no perfect system. There will always be a way to game the system, at least ng ganito, habang nagde-develop pa tayo ng better technologies. At hindi po 100% foolproof. Hindi rin po natin ma-expect na gumawa ang COMELEC ng foolproof na sistema na maa-address po pati yung mga issues about the postal service. So, kunwari mabagal ang postal service dyan sa lugar ninyo, wala pong magagawa ang COMELEC tungkol dyan. As much as possible, i-minimize lang po natin yung possibility na ma-disenfranchise kayo o mawalan kayo ng opportunity para makapagboto by timely informing the embassy always of a change of address. Sabi ni Rosemary Fernandez, dami kong natutunan sa inyo. First time kita nakita nung time na kinonsulta ka ni TP sa mga live niya. Ayun nga, no? Last year yata yan. Sabi ni Ma'am Carla, thank you, just sharing what I did. Opo, maraming salamat po kasi solid po yung information ninyo. Sabi ni Laura Centeno, ako nga po, laging reply lang ako nung nakakapanood ng Karambola kasi madaling araw po dito. So, ang oras ninyo dito sa amin. Para dun sa mga hindi pa po nakakatanggap ng balota, dahil po yung voting period is from April 13 to May 13, may oras pa po. Sabi ni Jake Sandoval, done voting last Saturday, we just dropped our votes in a sealed envelope in a drop box and not a VCM. Opo, kasi nga po ang rule is that some embassies will only have 2 counting days. So, ibig sabihin, kasi po, hindi po pwedeng embassy official ang mag-feed ng balota to the counting machine. Yun lang pong deputized official ng COMELEC ang maaaring gumawa niyan. So, talaga pong ganon. So, i-deposit nyo po yung sealed envelope ninyo. Mabubuksan lang po yung envelope na yan kapag malapit ng i-feed just before it's going to be fed into the counting machine. Sabi ni Ma'am Rosemary Fernandez, dami ko talagang natutunan sa inyo. First time nabasa ko na pala. Sabi ni Beng Vizcaino, it so happened, nag-renew ako ng passport last year, kaya nakaregister ako. Yun, very good. Sabi ni Boyat, sa Bahrain, wala pong problema sa voting, maayos dito, kasosyo po sa party list. Tapos, sabi ni Eri Morisawa, ako po, nung pumunta sila dito sa Nagoya, binigay ko ang address at email address ko, pero po balota hanggang ngayon, di pa rin pinapadala. Nandun naman po rehistro ko. Tumatawag na po ako sa Osaka Consul. Okay, ganun lang po talaga. And dahil dinudumog sila siguro ng mga reklamo at saka ng mga emails at saka calls, kailangan po ng konting pasensya. Hindi po kakayanin ng embassy officials natin lahat ng queries natin. Sabi ni Chen, dual siya, kaka-expire lang ng Philippine passport niya, pero registered voter siya dito sa Taipei. Ask ko kung pwede pa siyang makaboto. Opo, wala pong connection yung voting ninyo sa passport ninyo. Sabi ni Fang Gregorio, botante ako, nakaboto ako kay Tatay Digong noon. Yung nga lang, personal na pumunta ako sa lugar ng botohan. Pero ang alam ko, may pinapadala sila kapag di nakapunta sa botohan. Okay. Check nyo lang po yung sa embassy or consulate. Email nyo lang po sila. Or i-check nyo dun sa website ng embassy or consulate ninyo. Sabi ni Beng Vizcaino, sa Japan din, sa mailbox lang iniiwan ang galing Philippine Embassy. Sabi ni Lisa Quijano, dito sa Korea, tingin ko hindi lahat makakaboto. Mas maganda yung nakaraang botohan. Walk-in, makaboto ka na. Kaysa ngayon, need pang mag-mail. Kaya yung mga boto sana, hindi sila nakaboto. Ma'am, hindi pa po tapos yung botohan. 1 month po kasi it's April 13 until May 13. So, pwede pa po. Sabi ni Bendel Rosario, kadaling sabihin na may na-receive ng mail pero ang totoo baka isang address lang padalahan ng mga yan at sila na bumuboto kasi ang rules ibalik through mail o personal mong dalhin. Di rin naman ikaw mag-feed sa machine. Maliwanag na may dayaan. Sir, ulitin ko po Mr. Bendel Rosario, yung pong mga statements na nagsasabi, nagko-conclude na may dayaan ay maaari pong ma-take down sa Facebook.
Dahil po nakiusap ng COMELEC at bahagi po yan ng COMELEC rules, yun po mag-spread ng disinformation tungkol sa voting process ay aaksyonan nila. So, please lang po, huwag po kayong gagawa ng ganyang mga conclusions kasi masyado pong nakakagulo at saka nakakapanik. Ngayon, kung ibang mga tao maniwala sa sinasabi ninyo na may dayaan, marami pong posibleng hindi na bumoto at madidefeat po yung ating electoral process. Even worse than that, malaki yung problema natin kung dun sa mga ilang kandidato natin na worried tayo dahil hindi lumilitaw sa surveys, baka lalo silang ma-deprive ng mga boto. So please don't do that. Sabi ni Miguel Francisco, parang habang Smartmatic ang machines na ginagamit, medyo laging may doubt if reliable bang eleksyon. Sana mapalitan na yon. Yes, concern yan parate. Pero bringing it up and casting doubt on the electoral process ngayon defeats our purpose. Kasi kung, kunwari, may dayaan nga, pero bumoto ka, may fighting chance pa tayo na ma-defeat ang Smartmatic. Pero kung meron ka, may hinala kayo na may dayaan, tapos hindi kayo bumoto, edi siguradong talo tayo. Diba? Refusing to vote because you have doubts about the electoral process defeats the very purpose of why we have an electoral process to begin with. And it works for the other camp. It works para dun sa kabilang parlor kasi sila kukonti lang sila. Kung solid silang bumoto, edi lalong matatalo yung mga kandidato natin. Sabi ni Cherry Lou Mercado sa mga voters sa Japan, reminder lang po na hindi po bukas ang embassy on Golden Week, April 29 to May 3, and until May 6, may mas mainam po na i-check nyo yung lista ng return to sender. So, ang Tokyo Embassy po may listahan ng mga mails na return to sender. So, pwede nyo i-check po ba dyan. Sabi ni Gabriel, anong requirements po para sa mga voting abroad? Registered voter lang po. So, sabi ni Diosa from Madrid, last elections, kami naman nagpasok ng ballot sa voting machines. Pero this year, binago ang process. Ginawaan lang postal voting para sa lahat kahit marami rin namang mga Filipino sa nakatira dito sa Madrid where the embassy is located. Well, wala po tayong magagawa dyan because hindi naman po not all considerations, the consideration here is possibly para uniform yung proseso. And it will also depend kung ilan po ang personnel na maaaring mag-handle ng proseso ng eleksyon. So, kailangan konting pasensya din tayo dahil alam nyo, kawawa din yung mga embassy officials natin who have to take on additional duties for this. Sabi ni Maureen Molina, ang Singapore napakaliit. Kailangan ba ang postal? Ang liit ng Singapore, hindi kagaya ng Italy, London, and Saudi. Ma'am, hindi po sa liit ng country yan, pero sa liit ng number of personnel na maaaring magtutulong sa inyo o mag-handle ng personal na processing para dun sa personal na vote casting. Sabi ni Rose Panlican, paano po di ako nakaboto nung national elections pero ngayon nakalista ako sa voters ID. Pwede po ba akong makaboto ngayon? Ang titignan nyo po ay ang voters list. Matatanggal lang po kayo, mako-consider kayong inactive kung dalawa po na national elections ang hindi ninyo na participatan. Sabi ni Feli Caballero, kung may voters ID kayo, pwede yan pong gamitin. Sabi ni Cherry Lou Mercado, meron din pong updates ang Philippine Embassy sa Tokyo regarding the status of ballots for registered voters in alphabetical order. Okay. Sabi ni Diosa, sa March na ata nag-inform ang Philippine Embassy na postal voting na sa Madrid instead of 120 days prior to elections. Okay. Mga sir, mga ma'am, naiintindihan ko po yung mga reklamo ninyo but that's not going to do very much good unless you file a formal complaint. So, file na po. Affidavit lang po yan. Sabi ni Muma Hison, sana dun mismo sa embassy malalaman sino ang nanalo para wala silang chance baguhin ang resulta. Hindi po. Hindi po tayo ganon. In fact, hindi po nire-release, which I think is wrong. Pero hindi po usually nire-release ng COMELEC ang results right away. Unang-una, and not even per embassy. Kung sakaling magre-release sila ng results, it will be yung overall.
Sabi ni Rosemary Fernandez, every morning on my way to the gym, karambola na agad ang pinakikinggan ko at pinapagana niya yung workout ko. Team Replay sa London at kaway-kaway din po. Team IF din ako like you. Yung sa akin is 16-8. Ako kasi 24-24. Okay. Sabi ni Juan Makulit, hanggang kailan ang term ng COMELEC commissioners? Iba-iba po. Merong 3 years, may 5 years, may 7 years. Sabi ni Merceditas Abubo, permanent resident ako dito sa Japan pero umuwi ako sa Pinas at nagparehistro at bumoto last 2016 para lang makasiguro di manakaw ang boto ko kaso nadaya pa rin, ninakaw ng mga dilawan. Uwi pa din ako this coming elections para bumoto ulit. Wow, ang tiyaga ni Madam! Sabi ni Naldo, nalaman po ba agad dito sa Pinas ang result ng OFW voting kahit di pa po nagsimula ang elections dito? I don't think so. Hindi po dapat nire-release yun. Pero if ever i-release nila, it only can be through official channels. Ang nangyayari po is minsan nagko-conduct ng exit polls. So yun, yun pwedeng i-release yun. Sabi ni Carla Santiago, the embassy said they can drop their ballots personally sa mismong embassy if they have doubts. Yun. Sabi ni Ken Nolly, just advice to all OFWs, please keep in touch with your embassy para alam nila kung anong gagawin. Here in Thailand, nagpapadala sila ng email regarding your ballot and I received an email. Yun. Sabi ni Fang Gregorio, pag wala yung name mo sa voters list, kahit may voters ID, di po nila tinatanggap. Napatunayan ko na yan. And totoo naman yun. If you're not in the voters list, then, if you're not in the voters list, hindi kayo makakaboto. Okay, sorry, tumatawag si TP. Hindi ko nga siya masabihan. Sandala. Sabihan natin. Okay. Sabi ni Dexter, di ko narinig kung nasagot yung tanong ko. May chance po ba makaboto? May chance po ba makaboto overseas kung hindi registered? Oh, hindi talaga. Okay. Sige. Sabi ni Mabini Apolinario, kagagaling lang daw po niya sa embassy sa Rome, di siya binigyan ng balota dahil kailangan daw na nag-request. Kung by postal voting, tapos pupunta ka dun sa then yes, posibleng sabihin nila na requirement yung request, formal request po. Ito, sabi ni Biana Varga, advice daw ni Atty. Glenn Chong para sa lahat ng mga boboto through mail, ipasirox niyo po ang balota ninyo o picturean bago niyo ipasok sa sobre para may kopya kayo. Itago ang kopya niyo dahil hihingin yan ni attorney sa oras ng bilangan. Ito lang po ang paraan natin para labanan ang modus ng pandaraya ng Smartmatic at COMELEC. Maging sigurista po tayo sa ating karapatan. Salamat po sa lahat. O sige po, that's excellent advice from Atty. Glenn Chong. So, pwede rin nyo pong picturean by cellphone, pero mas maganda po kung Xerox talaga or scanned. Sabi ni Beng Vizcaino, every registered voter must vote para may fighting chance na mawala yung mga dilaw at mga trapo. Sabi ni Jigs Ignacio, paano po kaya sa Hong Kong kung kulang talaga sila sa oras para lahat ma-feed ang balota? Hindi po ganun yon. They have to feed all the ballots into the PCOS machine. Sabi ni Cherry Lou Mercado, meron po bang poll watchers o pinapayagan ba ang mga poll watchers sa embassies for overseas? Opo, meron po. Nasa rules po. Let me double check lang po. Pero nakita ko kanina dun sa frequently asked questions. Sabi ni Del, yes, napanood ko yung video lang niya kanina dyan, issue niya yan. Okay, ulitin po natin ha, kasi mahalaga yung sinabi ni Glenn. Sabi ni Atty. Glenn Chong, if hindi pa po kayo nakakaboto, mas maigi po,
kung i-xerox nyo po yung ballot ninyo before you mail it or before you put it in your sealed envelope para may kopya po kayo ng inyong balota at kung sakasakali may means tayo na patunayan na ito po yung mga boto ninyo. Sabi ni Lilibet Galang, bawal sample sa voting center sa Hong Kong. Okay. Dapat hindi ganun yun. Pero sige, di ko alam kung bakit bawal yan kasi dito sa sa regular voting allowed naman po na meron kayong dalang sample ballot. Sabi ni Dawood Gomlo, kung di ako nagkakamali sa Singapore ata nagkaroon ng manual voting, pwede din sigurang gawin na lang manual ang botohan pag overseas. Yes, pero that's not a good idea to even discuss it now kasi nalilito yung mga tao. Ang dinidiscuss lang po natin ngayon is how it is now. Ay nako, etong si Jay Moore. What if may evidence ng tampering ng PCOS machine sa mga embassy? What now? It will depend on what your evidence is, sir. Hindi pwedeng sabihin niyo, yung mga ganyan generic questions, hindi po, wala pong sagot yan. And please stop worrying muna masyado. Ganito po yon. Kung may concern kayo sa dayaan, then you have to document the event or the reason kung bakit kayo concerned. Okay? Alam niyo kung bakit? Itong post kayo ng post na worried kayo o kaya may dayaan o may ganito, it causes people to lose their faith and trust in the electoral system. At baka makonvince ang ibang mga tao na huwag na lang silang bumoto. And that would be fatal to our candidates. Kasi, halimbawa, si Attorney Glenn, he needs every single vote that he can get. Hindi siya lumilitaw sa surveys. Now, whether you believe the surveys or not doesn't matter. The point is, it is quite possible that that if he loses, it will be acceptable. It will be considered acceptable kasi hindi nga siya lumilitaw sa mga surveys. So, if you want him to win, stop casting doubts muna on the electoral process. If you are worried, then document the anomalies. Okay? Uulitin ko po ito. Dun sa mga ulit-ulit na nagsasabi na nagkakadayaan, hindi po kayo nakakatulong because it encourages other people to not vote. And we have to be worried about yung mga candidates natin na kailangan makahabol. Okay? We need to make sure that some of our candidates will get in kasi wala na nga silang pera, wala na silang ibang means na i-push yung cause natin. Pero we have to make sure that they get every single vote. So, wag po natin bigyan ng reason para magduda yung ibang mga botante natin in the electoral process. What is important is if you see something wrong that is going on, you must document it so that we can use it as evidence. Sabi ni Nansky Ebaliana, let us have faith on our electoral process. Meron namang mga accredited watchers and I'm sure these watchers are going to get their jobs done. Okay, ang importante is that we get people to vote for the right people and make sure that they cast their votes and make sure that they know how to figure out how to contact their embassies, where to contact the embassies in order to follow up kung wala pa yung balota nila. Okay? Vote, sabi ni Don Ranain. Don't believe the surveys. Ano ba yan? Nakita ninyong nilalangaw ang 8 Diretso campaign, so maniniwala kayong pasok si Bam Vote. Guys, we're not even talking about the surveys here. You know, what I'm saying is that it becomes acceptable kasi these surveys serve a purpose. Whether that purpose is ours or somebody else's, we don't care. But we have to vote. The message is to vote. Sabi ni Rina Bahar, xerox your ballot before mo ilagay sa envelope at pati ang envelope pictures para alam kung saan ng embassy address. Keep all the evidence safe for counting. Sabi ni Merceditas Abubo, bumuto po tayo para hindi na makaupo yung mga dilawan. Correct. Para tuloy-tuloy ang pagbabago. Correct. Sabi ni Laura Centeno, tama po mga kababayan, dapat bumoto tayo
po tayong lahat para yung gusto natin manalo, lalo na si Attorney Glenn Chong. Correct. Worried nga kasi ako kay Glenn kasi nga it will be very easy to make him lose ng, sabit-sabit ng ilang votes, mga ganon. Kasi nga, hindi siya lumilitaw sa surveys. And again, this is not saying that we have to believe in surveys. Doesn't matter. Whether you believe it or not, pero gagamitin siyang ebidensya. Okay? Sabi ni Maribel Spilok, explain again about voting if you have only 10 candidates. Sa akin po, you can undervote. Huwag po kayong mag-overvote. Ngayon, kung concerned kayo na baka magamit yung mga blanco dun sa sa balota ninyo, then vote for somebody that you're sure is going to lose, yung mga di mo kilalang pangalan dun sa bottom, para hindi masyadong lalayo yung gap between yung malalakas na, yung mga sure na tayong pasok. 'Di ba? Iboto na lang natin yung mga kulang yung boto nila, yung sa tingin natin need to be able to catch up. Kaya uulitin ko, undervoting for me is okay. Pero kung concerned kayo na gagamitin yung blanco at bibilangin, which I doubt, which I really doubt, magagamit yung mga blanco na yun, then vote for somebody who is so far behind, hindi tumutunog yung pangalan. Okay? Sabi ni Sheila Gaga, we are casting unnecessary fear kung post ng negativity sa elections. Instead, mangingganyo po tayo ng mga kapwa natin i-exercise ang right natin to vote. Okay, good. Ulitin po natin. Yung mga reminders natin, whether your embassy requires it or not, bring an ID when you're going to vote. Shade the oval completely. Okay, para dun sa mga may sa bahay, pentel pen po ang gagamitin niyo para ma-shade ng buong buo yung balota ninyo. Please do not use a pencil. Use either a sign pen or a pentel pen and completely shade it. If you're voting in the embassy, bring an ID or your passport or any form of acceptable ID. The keyword, acceptable. Third, check if your name appears in the list, and the embassies will be publishing that list or should have them in their websites. Fourth, check if your ballot was mailed to you and was returned to the embassy. Tokyo Embassy in particular has been good about this. Fifth, find out if the ballot is going to be mailed to an old address. Kung old address po, then find a way na makukuha nyo pa rin yung ballot from that old address or immediately inform the embassy of your change of address and provide proof of your change of address. Pero remember, na obligasyon po ninyo na i-inform ang embassy every time you change your address. Okay? Now, additional advice, sabi ni Attorney Glenn Chong, Xerox or scan your ballot before you mail it or before you seal it in an envelope. I think para dun sa iba sa atin, you can take a clear picture of your ballot. Kung mahirapan kayo mag-scan or mag-Xerox, please keep a copy of that. For the others, also please, if you can, take pictures of the envelope and indicate the date that you voted and when you dropped it off. Sabi ni Michael Reales, may mga electoral issues na kaagad sa overseas voting. May ginagawa pang gobyerno para i-address ito. Di kaya matalo pa ang mga admin candidates dahil sa kaliwat kanan na issues na nababalita. Matatalo lang kasi kung hindi maiengganyo yung mga tao na bumoto. Huwag kakalimutan daw, sabi ni Charmaine Gaco, huwag po natin kalimutan na i-shade na maayos ang hugis itlog, 25% lang katulad ni Lenny. Sabi ni Juliet Ayangco, dito sa Hong Kong, mayroong police post sa tabi ng voting center. Kung may dayaan ba, pwede kami magsumbong sa nearest police para may evidence. Ang problema po kasi, sovereign act yung pag-conduct ng election. So, hindi ko alam kung maaari niyong i-report yan sa local police. I doubt kung papansinin nila yan. However, you can make an affidavit at ipanotaryo nyo po sa inyong consulate at ipapadala yan sa COMELEC at saka sa embassy and keep one copy to yourself. Sabi ni
Del, si Baluka Daily po, open ang botohan dito until May 13 na po. Kaya kung anong day ang kailangan labas, pwede po silang pumunta kasi until 5 p.m. po naman ang bayanihan. Sabi ni Labs, Tikilok, ikakampanya po natin si Attorney Glenn Chong, medyo low awareness siya sa province. According to someone I know, even the Espinas are campaigning against him. Okay, so para sa mga OFWs, paalala lang po sa inyong mga pamilya na nandito, walang sustento kung wala si Glenn sa balota. Loko lang po. Pero paalala niyo po sa pamilya ninyo dito na kung maaari, iboto po nila si Glenn. Sabi ni Betty Nia, sample list naman po dyan. Yung mga kandidato na kinonsider ko po ay pinost ko na po dun sa page ng Luminous. Balikan nyo na lang po. Wag pong mag-alala kasi ang konti lang naman po eh. And then the rest, dagdagan nyo na lang. Halimbawa, na-include ko po si Aimee, si JPE. Huwag nyo akong patayan. Ang dami magagalit na nga sa akin dun pa lang sa dalawang pangalan na yun. But always, after only Glenn first, tapos Attorney Larry Gadon. Aimee, sino pa ba? JPE, possibly Jiggy Manikad. Sino pa ba yung sinabi ko? Yung iba kasi, hindi ako worried. Like, kung hindi ako worried na papasok si Bato, panalo na yan. Si BG, more or less sure ako panalo na yan eh. Worried ako dun sa So, parati kong inuuna si Glenn. Sabi ni Charito, family ko po iboboto si Attorney Glenn. Ipinantitiklop po ang resibo ng balota sakto doon sa barcode na nasa gitna ng papel. Hindi po ba madadamage yun at hindi masasabing mabasahin ng makina if ever magka-problema. Hindi po, kahit tiklopin niyo po yan, barcode is barcode. Sabi ni Emily sa Dan, Attorney Chong and Attorney Gadon. Opo, yun yung consider ko mahalaga. And of course, si Madam Aimee. Kasi nilagay ko naman po yung reasons ko eh. Si Ma'am kasi ay bihasa. Tama ba yan? Bihasa. Basta sanay sa local governments at alam niya kung anong kailangan baguhin sa local government code. Yun po yung mahalaga para sa akin. Kaya ako po in-include si JPE and possibly Sani Angara dahil kailangan ibaguhin yung ating mga tax laws. At kailangan po natin ng mga experts doon. Kailangan din po natin i-review yung ating mga securities codes, etc. At si JPE po talaga ang bihasa doon. Of course, si Jiggy, kasi pinanindigan niya yung freedom of speech at saka alam niya So, yun yung, yun yung nakita kong tama sa kanya. Sino pa ba? Of course, si Raffy Alunan. Okay, so, last na recap natin. Bukas may live po tayo tungkol dun sa red baiting. Ginagawa ko po kasi yung article pero inisip ko mas maigi na i-live natin. Pero dadahan-dahanin po natin yung tungkol dun. Para dun sa humihingi ng abiso about mga cases sa mga PM, sasabihin ko na po sa inyo, I will always advise you to get counsel who can handle your case. Okay, sabi ni Rain Calci, please be advised according to the memo. Hindi ko po nakita yung memo na yan kaya hindi ko po because some embassies are using black marking pens. Pero basahin natin. Sabi daw ng memo ng Commission on Elections, use black ballpoint pens. Black point pens instead of marking pens to avoid causing digital lines in the scanner. Anong memo po yan? Pagka nag-cite po kayo ng memo, bigay nyo po yung number. According to the memo, ballots are rejected because of digital lines. This is a new memo. Nasaan po yung memo na yan? Hindi ko po nakita kanina dun sa COMELEC website. Check natin yan. comelec.gov.
mukhang nakikinig sa karambola si Presidente kasi magugulat ka daw sa mga government contracts na nire-review. Cybersecurity. Ano pong memo yan? Kung magsasite po kayo ng memo, sabihan niyo po ako ng number ng memo. Overseas voting, voter registration. Wala po eh. Wala akong makitang bagong memo. Hey. Live din po ba kayo tungkol sa speech ni President Duterte tungkol sa mamasapan na? Pwede naman po. OFOVM-00622-2019 na yung memo. Ngayong April 16, 2019 lang. Bigo natin. Hindi ko po magagamit yung link niyan. Mapuputol tayo sa live. Ulit. Comelec memo. Comelec memo. 2016, 2019, 2019. Sige, check natin. Biglang bumagal yung internet ko. Galing. Sabi ni Natalie Malpas, love the live car conversation yun ni na Mike at Mark at Attorney Ahmed sa Cebu. Ang dami pong pasabog. Well, true. Comelec memo 2019. Ang bagal bigla ng internet. Sabi ni wala, ayaw bumukas suddenly ng aking for some reason. Double check lang po natin later yan, pero it won't open. OFVOVM006 2019 po. Kaya talaga bumukas. Sorry. Suddenly wala akong internet dun sa iPad for some reason. We'll have to look at it later again. Sorry po, tungkol sa Paris Notre Dame, tinatanong ni Thor Rod kung i-repair using traditional method or allowed ang modern technology, so same po ba din sa Pilipinas? What are you talking about? Conservation methods? Depende po talaga yan. Kasi conservation is different from reconstruction. Kung reconstruction yan, kahit bagong materials. Sabi ni Nansky Abalian, I actually commanded my family to not vote for Ocho Inidoro, Binay po, Linggoy, Davila, NPA apologies, CPP, NPA, line party list, or else walang sustento. Haha. Style niyo, ma'am. Tinitingnan ko yung iba. Baka pwede si Jiggy ang mag-head ng next Senate inquiry on social media and press freedom. Oo nga eh. Bakit kaya hindi ako makapasok? Settings. Check ko lang yung wifi. Okay naman yung wifi ko. Ano ka dito sa iba? Ayaw talagang pumasok. Ayaw Ayan. Sige, check natin ulit. Reload. Kaloka. Sabi ni Bogs Pink, saan po bibilangin ang mga balotang pinadala by post? Comelec Manila po ba? Hindi po. Sa mga embassies po yan binibilang. Kung may counting machine sila, if not, manual counting. Pero dun po sa embassies yan bibilangin. Okay. Sabi ni Arniel Serato, PRRD hits Hilbay, number of cases won during his incumbency as Solgen sa mga government cases. Tama naman po si tatay. Mga ganyan. And you know, sino ba naman ako para questionin yung sinabi ni tatay tungkol dyan?
Ah, sabi ni Shibam, si Alejandro po hindi daw dilawan. In fact, si Hilbay matagal na niyang sinabing, hindi naman ako dilaw, hindi ako LP kasi action something or other daw yung partido niya. Whatever. Ay, wala talaga, ayaw bumukas for some reason. Ayaw nang mag-load yung ano ko. And this always happens to me, dalawa na ang internet ko dito sa bahay. Fiber optics na yung isa. Nagkakaganito pa rin. Doon sa mga nangungulit sa list ko, pinost ko na nga yung mga pangalan, nangungulit pa rin kayo. Tapos inulit ko pa dito sa live ngayon, magtatanong pa rin kayo, paano ba namang hindi iinit ang ulo ko? Ayun. Found it. Wala. Ayaw lumitaw. Comelec Memorandum. Official Comelec website. Commission on Elections. Wala pa din. How to vote. Wala pa rin po. Hindi pa rin nakikita. Not showing up. And Hilbay is holdover Solgen daw according to Mindanation, so walang CA approval. Hindi naman po dumadaan ng CA ang Solgen eh. Ano lang po, cabinet secretaries lang po. So okay. Ay nako, yung mga disinformation ninyo ha. Holdover nga siya. Ande, he was OIC for a while. Tapos, binigyan siya ng appointment. Hindi po dumadaan ng Commission on Appointments ang Solgen. Sabi ni Felmar, ayaw na nila ng kulay dilaw dahil berde talaga kulay nila. Uy. Sabi ni Shiba, I'm so happy na napirmahan ni Tatay Diggs ang budget. Uy, ako din. Okay. Sabi ni Maria Angela Canding, when you said the whole team will be back next week Monday, you mean except for TP, do you mean Boss Jojo as well? No, the whole active team. Pag babalik si Jojo, i-announce namin na babalik siya. Pero yung pangungulit sa amin about where he is and why he is gone, hindi na po namin talaga sinasagot because that's not for me to answer, that's for Jojo. Okay? Sabi ni Lab Stick Kilop, di na mabenta ang yellow shirts. Sabi ni Armenia Tongkala, pareho kayo ni TP, umiinit ang ulo sa mga makukulit. Oo, kasi nakakapagod. Hindi naiisip ng iba na napapagod din kami doing this. Pero, di ba, there's really nothing in it for us. Dun sa mga nagsasabing be patient with your followers, ito na lang ang request ko. You guys, be patient with me. Kasi, isa lang ako. Ang dami ninyo. Ang dami ninyong nagtatanong. Tapos, bawal akong uminit ang ulo. Pwede ba naman yun? Kung pwede na lang hindi na ako mag-live or hindi na lang just close up the page. So, kasi, bukod sa you want all of this information, gusto ninyo na sinasagot ko pa lahat. Tapos, pag hindi ko nagawa or pagka naubos ang pasensya ko, kailangan habain ko pa yung pasensya ko. I mean, when are you going to stop making demands, di ba? Sabi ni Carla, yung makukulit trolls yun. Sabi ni Shibams, ang puti ninyo, hindi po, maganda lang po talaga yung ilaw ko. Oops. Teka, ayusin natin yung ilaw. Mali yata yung ilaw ko. Ayan, para mas nakikita niya yung tunay na kulay. Ito masyado malakas. Ayan. Ayan, better. Hindi po ako maputi. Ako yung mga tina-target ng mga magbebenta ng glutathione. Yan. From Dubai, sabi ni Valdez J. Boom, excited na po ako sa pasabog ni Daddy D kay Bikoy. Ay, nako.
Sabi ni Felmar, di po ba makakaapekto ang late signing ng budget sa mga programs ng gobyerno? Naapektuhan na po sila. Sabi ni Mary Ann Jimon, hello from Japan. Where can I be contacted for legal advice? Hindi po ako directly. You can contact Attorney Ahmed. Sabi ni Romel, more power from Qatar. Sabi ni DJ, we love you po, mag-live ka lang. Sabi ni Ken Nolly, maraming gluta dyan sa Thailand. Ay, kakatakot ang gluta, no? Sabi ni Bastard, Reche Andy, sana sa mga politicians, hindi lang sa kung kailangan ng boto ng bayan, saka nagiging mabait sa mamamayan. Ay, nako, agree. Nakalimutan na may malaking obligasyon sila, dapat gampanan. Ano pa ibig sabihin ng public servant? Sana maunawaan. Agree, as in super duper duper agree. Kaya nga po, kapag election, ngayon yung pagkakataon natin mag-demand sa kanila. Do this, do that, maglabas kayo ng whatever, ganyan. Kasi tumatakbo sila for elections. Ganong katagal bago, pag nanalo na sila, minsan hindi na tayo pinakikinggan di ba? So ngayon yung time. Sabi ni Ogie Hemohino, watching siya from Chicago, Illinois. Okay. Last few, kasi baka gusto ninyo. Sabi ni Maria, sige, pagbibigyan ko si Madam kasi dumalaw to sa karambola. Sorry po kung off topic. Do you have any hint whose heads might roll after the Holy Week break care of PRRD? Well, sabi nila, has something to do with water. Pero hindi lang po limited doon. Sabi ni F. Joy Toledo, sabi ni Rosemary Fernandez, tao din po si attorney, naiinis din at nakasal, pero cute kahit nagsusuplad. Sabi ni F. Joy Toledo, hayaan mo na lang mga makukulit, basta ako marami akong natutunan. Replay rin sa mga makukulit dyan para hindi hina-high blood. Ay, ako ang haba ng pasensya niyo sa akin, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Rowena Cruz, kapangalan mo yung kapatid ko. At 7:40 a.m. here in Beverly Hills. Social si ate. Getting ready for work and I'm watching. Huwag kayong magpapahuli, ha? Sabi ni Emelita Fuji, bakit nga kaya marami ang makulit? But thank you pa rin sa mga live ninyo. Pasensya na po. Kasi ang niyan, si TP pag masungit, pinagbibigyan ninyo. Ako hindi, nagagalit kayo sa akin pag nagsusungit ako. Anong gagawin ko? Minsan naubos din yung pasensya ko. Sabi ni Julie Gar, sa totoo lang, wag na nilang asahan na magtitiwala ang tao sa mga kalabang partido dahil puro mga masasama ang iniisip sa kapwa nila. Truly. Okay, recap muna tayo. Overseas absentee voting. Allowed po at legal ang voting by post. Allowed din po at legal ang voting in person. It will depend po kung ano yung patakaran ng bawat embassy or consulate ninyo. Embassies and consulates usually post the voters list. So, i-check nyo po yung mga pangalan ninyo. Kung wala po yung pangalan ninyo, it is possibly because hindi kayo nag-vote ng dalawang national elections or nakarehistro kayo sa ibang lugar. Finally, dun sa mga umuuwi, nandito sila during the period for voting. Kung registered kayo sa overseas absentee voting, hindi po kayo makakaboto dito. You have to go back to cast your vote. Ngayon, yung sinasabi ng iba, bakit daw by post or hinuhulog lang nila yung kanilang ballot dun sa embassy? Allowed po kasi yan by the rules. In some embassies or consulates, 2 araw lang po ang bilangan ng boto, which means dun lang sa deputized agents ng COMELEC ang maaaring mag-feed ng balota doon sa ballot box, sa counting machine. Kung ganun po, kung hindi po yan yung patakaran dati, yan na po ang patakaran ngayon. Kung totoo yung memo na sinasabi dito, then you have to use a black ballpoint pen to shade your oval completely para hindi po ma-miscount ng voting machines natin. If you're voting in person, please bring an ID even if your embassy does not require it, just to be safe, to confirm your identification.
Sabi ni Kat Kiat, how did you meet Mocha and why you decided to fully support her from the sidelines after PCOO na lang kayo nag-frontline? Mali po, kasi kasama ko po siya sa PCOO, siya po yung boss ko. So, so you cannot say that I did not fully support her from the time that we were in PCOO. Okay. Also, please be very, very careful about posting or talking about the electoral process if yung mga pinopost niyo ay posibleng makakos ng loss of confidence in the electoral process dahil po mahigpit po itong pinagbabawal ng COMELEC. Bukod pa doon, ang practical implications nito ay baka may mga taong hindi na po bumoto dahil sa kawalan ng tiwala sa proseso. Kailangan po natin bumoto dahil marami po tayong mga kandidato na sinusuportahan na they need every single vote that they can get. So, wag po natin tulungan na mawalan ng tiwala dun sa electoral process. Ngayon, kung meron po tayong nakikita mga anomalya, ang kailangan po natin gawin ay, kunwari, voting kayo in person. Okay. Kung voting po kayo in person, then i-document po ninyo yung anomalya at i-register ninyo po in the log of the Board of Election Inspectors. Kung hindi po nila tatanggapin ang inyong reklamo o wala silang proseso para tumanggap ng reklamo, mag-execute po kayo ng affidavit at ipapanotaryo niyo po sa consulate at ipadala po sa Commission on Elections, isang kopya at saka ang isang kopya sa inyong embassy and with one copy for yourself. Okay. Ang campaigning po sa overseas, bawal na po pumunta ang mga kandidato sa mga lugar ninyo dahil nag-umpisa na po ang elections overseas for overseas absentee voters. Pero tuloy pa rin po ang kampanya dito sa Pilipinas. Yung mga nagtatanong po kung sino yung lineup ko, nakapost po sa Luminous. So, kung maaari po, like or follow dun sa Luminous at saka please check out the posts there. So, yung mga sabi ni Charito Osenar, gatit po na bahala yata siya. Lang po kasi ako sa mga dumaan sa wall ko kahapon na gano'n ang botohan dito sa Hong Kong. Kapag po merong problema, I don't mind po na nagsasabi sila na ganito yung problema. Pero pagka nag-conclude na kayo, may dayaan, din nawawalan po ng tiwala sa electoral process yung mga tao. You can announce the factual matters. Kunwari, dalawang balota yung lumabas doon sa binuksan na envelope. Mali yung pagkabilang ng boto ko, etc. Then you document that. Okay? Pero huwag niyo sasabihin, huwag kayong bumoto, huwag niyo sasabihin, nagkadayaan na kasi that is a conclusion. Mang meron pa lang tayo is evidence, pero hindi pa kumpleto yung ebidensya na yon. So, huwag po natin ihikayat na hindi makaboto yung ating mga kababayan. Sabi ni Labs, i-apply po natin ang natututunan natin kaya. Okay. Maglagay ng kilay. Sabi ni Arlene Angeles, so okay lang po na walang resibo sa pagboto sa amin sa SG. Okay, resibo, recap. Nakalimutan ko isa recap yan. Ang resibo po hindi talaga binibigay sa botante. Yan, hinuhulog yan sa iba pang ballot box. Yan po ay ebidensya na ginagamit kapag binubuksan po later on yung mga ballot boxes in recounts kung nagtutugma. Okay, that's second line of evidence. Hindi po meron kasi nag-post sa Facebook at pinasabi ko na i-correct. May nag-post sa Facebook na kung wala daw resibo, invalid yung ballot ninyo. Please, wag po kayong maniniwala doon. Ulit-ulitin ko, hindi totoo yan. Ang resibo po hindi talaga binibigay sa botante. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Glenn Chong, please Xerox, scan, or make a copy of your ballot before you put it in your envelope to drop it off at the embassy or to mail it para meron kayong kopya ng inyong balota. Yan po ang magiging evidence ng balota ninyo. Okay, last two questions last 4. Sabi ni Herminia Tongkalo, happy that you included JPE, we have the same reason why. Sabi ni Jefferson Balsacao, dapat pag may dayaan pero dapat hikayatin pa rin sila bumoto para i-check kung applicable sa lahat. Correct. Sabi ni Juliet, frequently shared your live feeds and TPs and SAS, especially Karambola, watching daw po siya from Vancouver. Sabi ni Kat, I meant you fully supported her as part of her staff, legal team from the sidelines.
That's not the sidelines. I'm her team. That's the front line. Kasi we were doing her official work. If you mean that I did not speak out about her, she had very, very specific instructions that she and none of her staff are allowed to speak out against the government while we were still with government. Siguro naman naiintindihan niyo yon. And remember that it was Mocha herself who gave that directive to her own staff. So, my guess is that nagdududa kayo sa aking supposed loyalty kay Mocha. But I don't think Mocha has any problems with that. But if you are concerned, then my suggestion is that it is better to ask Miss Mocha. If you are doubting my friendship or my dedication to Madam, then there's really not very much that I can do about it. But I have been with her since she was in PCOO. Sabi ni Boy Yalong, napakalaking epekto ng kawalan ng internet sa liblib ng lugar dahil malalason sila ng media. Sana maayos ang internet sa atin from Dubai. Tama po. Sabi ni Lourdes Santos, kahit hindi daw siya botante, masarap pa rin makinig sa topics. Sabi ni Sherwin, bakit po yung iba to mail lang ang boto? Ano po ang assurance na magbilang yun? Ay, na-discuss ko na po yan. Titinalong po niya. Sabi ni Kat Butik, thank you for being an eye-opener. We're all Duterte aligned here in Dubai. Malakas po sila dito. Catherine from Dubai. Sabi ni Joselito Gana, absentee voter po siya until the embassy here in New York. Hindi pa na-mail yung ballots. Please check with your embassy's website. Sabi ni Linda, can they take a picture of the vote before submitting it? Yes. Di ba yun ang sinasabi ko? Before you put it in the envelope. Opo. Pero yung dun sa voting booth, kung voting in person, I'm not sure if you can do that, but you might be allowed to take a picture of your receipt. Sabi ni Arlene, anong update sa Mamasapano? Up to now, affected pa rin kami at sana justice may be served. Siguro bukas po natin italakayan ang Mamasapano at saka yung mga red baiting. So, AFP and PNP issues po sa ating live tomorrow. Well, kung may oras ako sa umaga, we'll do the live tomorrow morning. Sabi ni Chi Tan, ano pong recommended na news outfit na magandang panoorin habang sa araw ng botohan? Usually nanonood ako PTV. Kasi meron silang dati nung I was still connected with PTV, then madalas ako consulting in the electoral campaigns. Sabi ni Esperanza Saro, watching from Japan, dito sa Japan, di pa dumadating balota namin. Until now, waiting pa rin sana dumating na kasi last presidential election. Pinadala na ko. Ewan ko lang ngayon. Paki-check po yung embassy website ninyo. Sabi ni Marilyn Enerio, baka nakalimutan niya na si Attorney Pix yung legal team ni Mocha, sila ni Sir Luminous na si Amel. Actually, I was her social media strategist. Sabi ni Rosalie Geronimo, last time po, bawal kunan ng picture yung resibo here in Hong Kong. Okay, before you try anything while you're voting, always check with the Board of Election Inspectors. Okay, good luck po to all our candidates. Huwag niyo pong kakalimutan yung mga, ako talaga, there are 2 people na talagang tinulak ko. Well, sige, mga 4. Glenn, Larry, Amy, JPE, sino pa ba? Sino pa ba yung mga kailangan natin makahabol? Jiggy, don't forget Jiggy. Kahit hindi siya pro-divorce, I think Jiggy deserves a chance, a good shot at the Senate. Alam niyo kung bakit? He took a lot of heat nung he took a stand to be pro-Duterte. Nakakatuwa. Sabi ni Kat, no doubts about your loyalty. You misinterpreted my statement. No, you were asking why I wasn't in the front line. I have always been in the front line. We're just not allowed to make statements because we were with government. Sino pa ba? 5 lang yun eh. But I posted the other names on Luminous if you want to check them out.
Pero ang sinasabi ko lang po ay for consideration. Titignan po natin kasi kung sino yung mga nakakahabol. There will be another survey soon, and please don't tell me na hindi kayo naniniwala sa surveys. Ganito lang po yon. It constitutes evidence. Whether that evidence is reliable or not, whether they have been paid or not, it still can be used for certain nefarious purposes. Diba? JV, yes! Sorry, thank you Ma'am Clarita Reyes. JV Ejercito, kailangan po sa Senado. Why? Because of his work on healthcare. Yun po ang pinakamahalaga para sa akin ngayon. JV for healthcare. And because he really did care about Tengaksha. Sabi ni Ma'am Ochi, shout out watching from Dubai. Okay, magpapasalamat po uli ako dun sa mga tumambay dito sa live natin. Maraming salamat po dun sa lahat ng nag-like and share. Pag hindi pa po kayo nakaka-like or follow sa Luminous, please do so. And please set it on C first para na lumalabas po sa mga news feeds ninyo. Dun sa news feeds ninyo, minsan hindi kami lumalabas kasi, well, alam naman natin po yung problema ng Facebook. But in order to override that, just please keep on liking and commenting on the posts. That way you will see it more often in your newsfeed. That's how to defeat po the algorithm. Maraming salamat po everybody. Please have a good day or night.